Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga ginigiliw na taga-subaybay. Ngayon po ay tutuloy natin yung ating naging paksa tungkol sa pitong trompeta dun sa Apocalypse chapter 8 hanggang 9 or yung Revelation chapter 8 to 9. So sa nakaraan nating paksa ay tinalakay na natin yung kahulugan ng una hanggang ika-4 na trompeta at nakita natin sa tulong ng Biblia na ito palang nilalaman ng mga trompetang ito ay hindi literal kundi pawang mga espiritual sa kanilang kahulugan. At nakita din natin na ang pitong trompeta ay naglalaman ng mga hatol ng Diyos sa lupa na humugis sa ating kasaysayan o sa kasaysayan ng mundo mula sa panahon ng pagkawasak ng Jerusalem. The seven trumpets contain the seven judgment of God that manifest in different stages of world history, starting from the destruction of Jerusalem under the Roman general Titus. So para lubos nyong maunawaan ang kahulugan ng pitong trompeta, ay highly advised na panoorin muna ninyo yung part 1 ng video ito para maintindihan ninyo itong ika-5 hanggang ika-6 na trompeta. So nasa description box po ang link ng ating part 1. So ano nga ba ang nilalaman ng ika-4 na trompeta? Sabay-sabay po nating basahin mga kababayan dito sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 9. At umihip ang ika-5 anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. May napansin ba kayo mga kababayan? It's another falling star. Kung babalikan natin yung ating paksa sa part 1 ng video ito, nakakita din tayo doon ng falling star, di ba? Na lumabas nung hipan yung pangatlong trompeta. Question, yun bang falling star sa third trumpet? Siya din ba itong falling star sa fifth trumpet? Hindi po. Kasi yung falling star sa third trumpet na ang tawag nga ay ahenho, nahulog po yun sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Samantalang itong falling star sa fifth trumpet ay nahulog sa lupa. And by the time ng fifth trumpet, yung falling star na ahenho, nagtatrabaho na po yun. Isinasagawa na nung ahenho yung kanyang misyon na lasunin at patayin ang mga tao sa pamamagitan ng tubig sa ilog, which is kumakatawan nga sa aral. So we cannot say na yung falling star dito sa third trumpet at yun din yung falling star dun sa fifth trumpet. Hindi po, magkaiba po yun. Pero isang bagay ang nasisigurado natin mga kababayan, pareho silang falling star Pareho silang nahulog mula sa langit. And like what we have discussed dun sa part 1, kapag sinabing falling star, siya po ay lumalarawan sa isang anghel o sa isang tao. And pag sinabing falling or fallen, yan po ay tumalikod o kumalaban sa Diyos. Fallen star are apostatized creatures, whether a person or an angel, mga kababayan. At ang sabi sa Biblia, ibinigay daw dito sa fallen star na ito ang susi ng hukay sa kalaliman. Pakinggan ninyo, talatang 2, at binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. May tinutukoy dyan na balon ng kalaliman. So ano yung balon ng kalaliman? Sa mga nagbabasa ng Apokalipsis, pag sinabing kalaliman, yan po ay isang simbolikong lugar kung saan nanggagaling ang mga kapangyarihan o yung mga powerful forces na kalaban ng Diyos. Yung hayop na mapula, kung matatandaan ninyo, sa mga nagbabasa ng Apokalipsis, yung hayop na mapula dyan, nanggaling yun sa kalaliman Yung hayop na pumatay sa 2 saksi, galing din sa kalaliman yun. So dyan sa kalaliman, nanggagaling yung mga puwersang kumakalaban sa Diyos. So anong nangyari nung buksan yung balon ng kalaliman? Ang sabi dito, at nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. So nung nahulog yung bituin, hawak-hawak niya yung susi sa balon ng kalaliman. Binuksan niya yung balon ng kalaliman at may mga lumabas na usok. Usok na tulad sa usok na galing sa lutoang bakal. At mula dun sa usok na yon, ang sabi, nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa. Mga locusts
Nakakita na kayo ng mga locust, mga kababayan? Yung locust, yung insekto na parang parang tipaklong, parang grasshopper na namemeste sa mga palayan. Hindi nangangagat yung mga locust, pero kawawa ang mga pananim mo kapag napeste ng mga locust yan. At meron silang kapangyarihan, sabi dito sa binasa natin, meron silang kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa. So maliban sa locust, itinulad din sila sa mga alakdan. So, pag sinabing alakdan, iyan po ay ugaling disyerto eh. So bakit ugaling disyerto? Kasi mga kababayan, yung mga alakdan, yan po ay mga creatures na normally nakatira yan sa disyerto eh. Ayon sa Biblia, pakinggan ninyo, Deuteronomio 8:15, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang, na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan, at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian. So ano pa sabi tungkol sa kanila? At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na yon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan, at magnanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Ito nakakamangha dito eh. Alam natin na yung balang, ang pangunahing pagkain nila is mga pananim sa bukid. Tama? Mga halaman. Pero itong mga balang na tinutukoy sa ika-5 trumpeta, inutusan silang huwag pestehin ang mga halaman at ang mga punong kahoy. Ang kanilang role ay pahirapan o pestehin nila yung mga taong walang tatak ng Diyos. Yung mga taong masasama na tumalikod sa Diyos. Bakit mga taong masasama na tumalikod sa Diyos? Kasi sabi sa Biblia, yung mga taong may tatak ng Diyos, lumalayo sa kasamaan yun eh. Pag mayroon kang tatak ng Diyos, lumalayo ka sa kasamaan. Pakinggan ninyo. Ikalawang Timoteo 2:9, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ng mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. So kung babalikan natin yung third trumpet, may mga taong nalason sa tubig at namatay dahil dun sa panlalason ng ahenho na falling star. Tapos, pagkatapos nung ahenho na lasunin yung tubig dun sa ilog at sa mga bukal ng tubig, nagdilim naman ng araw at ang buwan at ang mga bituin dun sa ika-4 na trompeta. So meaning, meron talagang mga tao noon na naitalikod na sa Diyos, gumawa ng masama kasi inalis ang katotohanan sa lupa at nilason ang mabubuting aral ng Ebanghelyo sa panahong yon. Kung babalikan ninyo yung ating pag-aaral doon sa part 1 ng video nito, maiintindihan ninyo yung sinasabi ko. So itong mga taong ito, ang tinutukoy ng Biblia na mga taong walang tatak ng Diyos. Kasi nga nailigaw sila eh. At sila yung ipinag-utos sa mga balang na pahirapan ng 5 buwan. Itong mga taong masasama na iniligaw nung panahon na yon. So ang tanong natin ganito, ito bang mga balang na ito, sila ba yung mga literal na mga balang? Are they literal locust? Sila ba yung mga literal na mga locust? Pakinggan ninyo, Apokalipsis 9:7, at ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka, at sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto, at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao, at sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon, at sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo, at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. Ano sabi mga kababayan? Yung daw mga balang na ito ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka. Sila'y may mukha na gaya ng mukha ng tao. Sila'y may mga suot na baluting bakal. At ang ugong nila ay gaya ng ugong na mga karawahe na paparating para makipaggera. So meaning, hindi literal na mga locust ito. Ang tinutukoy dito ay isang mabagsik na hukbong pandigma. Tama? Revelation chapter 9 verse 10, at sila'y may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at mga tibo, at sa kanilang mga buntot naroon ang kanilang kapangyarihan
upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa Grego ay may pangalan siyang Apollyon. Ano daw sabi mga kababayan? Sa kanilang mga buntot ay naroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga tao ng 5 buwan. So tanungin natin ng Biblia, ano ba ibig sabihin ng buntot? Bakit nasa buntot ang kanilang kapangyarihan? Pakinggan ninyo, Isaiah 9:15. At ang matanda at ang marangal na tao, siyang ulo. At ang propeta na nagtuturo ng mga kabulaanan, siyang buntot. Ano daw ang nilalarawan ng buntot ayon sa Biblia? At ang mga propeta na nagtuturo ng mga kabulaanan, siyang buntot. So meaning, itong hukbong, itong mga locust, ito po'y isang hukbong pandigma na may kinikilalang propeta. At nandun sa propeta nila ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga tao ng 5 buwan. So kung pagsasama-samahin natin yung mga interpretasyong ibinigay ng Biblia, pagkatapos ng third trumpet, habang pinapatay ng ahenho yung mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga maling turo, at habang ang araw at ang buwan at ang mga bituin ay nagdidilim, meaning walang katotohanan na itinuturo sa lupa noong mga panahong yon, meron namang isang relihiyon sa panahong yon, may isang relihiyon na babangon na manggagaling sa disyerto. Isang relihiyon na ang kanyang lakas ay nakabatay sa turo ng kanilang propeta. At paglabas nila, gera ang hanap nila. Hindi katulad ni Kristo at ng mga apostol na pangangaral ang gawain. Ang gagawin ng mga taong ito, makikipagdigma sila sa ngalan ng kanilang relihiyon. At pahihirapan nila yung mga taong walang tatak ng Diyos. Yung mga taong tumalikod sa Diyos dahil sa kagagawa ng third and fourth trumpet. Tanong, nagkatotoo po ba ito mga kababayan? Nagkatotoo po yan. After the fall of Rome, when the Pope ruled the Roman Empire in the West, Muhammad rise into power dahil sa kanyang reliyong itinatag sa disyerto. During that time, unti-unting lumalaki at nagiging makapangyarihan ang relihiyong Islam. At alam niyo kung paano sila dumami? Well, ayon sa mga aklat ng kasaysayan, dumami sila sa pakikipagdigma. Kaya nga meron silang tinatawag na jihad o yung sword verses o mga verses na nagpapahintulot sa paggamit ng karahasan alang-alang sa gawain ng kanilang ala. Well, I don't have anything against Islam, mga kababayan. Huwag niyo po akong i-misinterpret. Wala po akong against sa mga kaibigan nating Muslim. In fact, meron din akong mga kaibigang Muslim. Pero basing on history, we cannot deny the fact that Islam has a very violent past. At dahil sa ganitong pamamaraan ng relihiyong Islam noon sa pag-convert ng mga tao, malaking bahagi ng mundo ang na-convert sa Islam. From North Africa hanggang India. Imagine how vast ang napasa kamay ng relihiyong itinatag nung bituin na may susi ng kalaliman. At habang ang mundo ay binabalot ng kadiliman dahil dun sa mga maling turo ng simbahan, itong relihiyong Islam pinamunuan ng isang mabagsik na sultan na siyang nagtatag ng tinatawag na Ottoman Dynasty. Kung nag-aaral kayo ng kasaysayan, malamang pamilyar kayo dito sa tinatawag na Imperyong Ottoman. Itong Ottoman Dynasty po ay pang-apat na dinastiyang namuno sa buong sangkamusliman. Kasi nung mamatay si Muhammad, napalitan siya ng mga kalif nila Abu Bakar at yung Rashidun. So, pang-apat dito sa kanilang mga pumalit kay Muhammad ay yung Ottoman Dynasty. Itong Ottoman Dynasty ang pang-apat na dinastiyang namuno sa buong kamusliman at itinatag po ito noong 1299 sa bansang Turkey. Ngayon, bakit ko hina-highlight ang Ottoman Empire sa ating pag-aaral? Kasi sabi sa Biblia, nung hipan ang ika-4 na trompeta, nagdilim ang araw, ang buwan at ang mga bituin. Therefore, this prophecy pertains to the Dark Ages. Tama? Nung panahon na laganap ang kadiliman o kamalian sa lupa dahil sa kagagawa ng mga sugo ni Satanas. And during that time, ang relihiyong Islam ay pinamumunuan ng Imperyong Ottoman. Therefore, based sa kasaysayan, yung mga hukbo ng mga balang na sinasabi sa ika-4 na trompeta ay natupad sa hukbong Ottoman. Sige, mag-isip po kayo ng iba pang Islamic government nung panahon ng Dark Ages na mas malakas pa kaysa sa Ottoman Caliphate. Wala na po. At isa pa, ang kaibahan niya sa mga naunang Islamic government is itong Ottoman Caliphate ang siyang nangahas na sakupin ang kalahati ng Imperyong Romano sa silangan, na siyang pinakamalakas na imperyo nung panahon na yon. Kasi yung teritoryo ng Papa
nasa western part yun eh. So the other part, or the eastern part of the Roman Empire is being ruled by a literal emperor. So, gusto nitong Islamic Ottoman Empire na sakupin ang kalahati ng Roma sa eastern part. At pangatlo, kung titingnan ninyo ang kasaysayan ng Ottoman Caliphate, para silang bagyo pag umatake. Hindi nakakapagtaka kung bakit ang sabi ng Biblia, meron silang pinakahari na ang pangalan ay Apollyon or Abaddon. Nang ibig sabihin ay destroyer. Yun ang ibig sabihin ng Apollyon o ng Abaddon. Destroyer. Kasi masyadong mapaminsala ang Ottoman Empire kapag umatake sa mga kalaban nilang bansa. So meaning, ang Abaddon or ang Apollyon ay hindi po yan literal na pangalan ng mga hari nila. Ito po ay nagpapakita ng karakter ng gobyernong naghahari sa sangkamusliman nung time na yon. Ngayon, sabi sa Biblia, at pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. Ito pong 5 buwan na ito ay may katumbas na 150 years. Bakit 150 years? Kasi sabi sa aklat ng Ezekiel, ito po ay usapang propesiya mga kababayan. Sa aklat ng Ezekiel, mababasa natin doon, ang isang araw ay may katumbas na 1 taon. Pakinggan ninyo, Ezekiel 4:6, at muli, pagka iyong natapos ang mga ito, ikaw ay hihiga sa iyong tagilirang kanan, at iyong dadanasin ang kasamaan ng sangbahayan ni Huda, 40 araw. Bawat araw ay pinaka 1 taon aking itinakda sa iyo. So, ilang araw meron sa 5 buwan? 150. So, following the 1 day is equal to 1 year rule ng prophecy according to Ezekiel 4 chapter 6. 5 months is 150 days, tama? Is bawat araw is katumbas ng 1 taon. So, 5 months is equal to 150 years. For 150 years, starting from 1299, remember, the Ottoman Caliphate was established in 1299. So, starting from 1299, nanggugulo na ang mga Ottoman na Muslim sa eastern part ng Roman Empire. Nanggugulo na sila doon. Atake sila ng atake, pero alam nyo, hindi nila masakop-sakop eh. Bakit? Kasi, sabi ng Biblia, binigyan sila ng 5 buwan para pestehin. Mameste lang, wag patayin. Nakuha nyo? Pero, after 150 years, pagkatapos ng 5 buwan na sinasabi sa propesya, alam nyo kung ano nangyari? From 1299, bilang kayo ng 150 years, babagsak kayo sa year 1449. During that time, tuluyan nang nag-submit sa kapangyarihan ng mga Muslim ang Imperyong Romano sa silangan. Nakita nyo? Nag-submit na sila. Nagpasakop na sila sa mga Muslim sa Ottoman. Ano sumunod na nangyari pagkatapos nun? Apokalipsis 9:12. Ang unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito, darating pa ang 2 pagkaaba sa harapin. At umihip ang ika-6 na anghel, at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos, na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates, at kinalagan ng 4 na anghel na nahahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. So ano naman ang kahulugan nito mga kababayan? Nung time na matapos na yung 5 months or yung katumbas na 150 years na pamemeste ng mga Ottoman sa Eastern Roman Empire, sabi dun sa anghel na may hawak ng ika-6 na trompeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates. At kinalagan ang 4 na anghel na nahahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. So anong ibig sabihin nito mga kababayan? Nung natapos na po yung 150 years na ibinigay dun sa mga balang para pahirapan ang mga taong walang tatak ng Diyos, papakawalan naman yung 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Itong 4 na anghel na ito ay hindi po mga anghel ng Diyos ito. Huwag po kayo magkamali. Itong 4 na anghel na ito, hindi ito mga anghel ng Diyos. Bakit? Kasi nagagapos sila eh. Kaya nga sila pinapakalagan kasi nagagapos sila. At sa Biblia, pag ang anghel nakagapos, meaning hindi yan sa Diyos. Mga masasamang anghel lang, gaya ni Satanas ang ginagapos, mga kababayan. Ang tanong, bakit sila nakagapos? Kasi, pag sinabing nakagapos, ibig sabihin, restricted silang gawin yung gusto nilang gawin. Yun ang ibig sabihin ng nakagapos. Meron silang restriction. Ano bang restriction sa kanila? Kung babalikan po ninyo yung ika-5 trompeta, sabi doon, pinigilan yung mga lokos na pumatay.
Ang gagawin lang nila, pahirapan lang yung mga tao na walang tatak ng Diyos. Tama. Pinagbawalan silang pumatay. Kaya nga for 150 years, hindi nagawang sakupin ng mga Muslim ang Imperyong Romano eh. Pero nakita nyo, after 150 years, nawala yung restriction na yun eh. Kaya nga ang Roman Empire sa East, bumagsak ng tuluyan sa kamay ng mga Ottoman noong 1449. From the time na itayo ang Ottoman Caliphate noong 1299, bilang ka ng 150 years, babagsak ka sa 1449. At noong 1449, tuluyang bumagsak ang Roman Empire sa East sa kamay ng mga Ottoman. Nakita nyo mga kababayan, ang katuparan ng hula. So nung bumagsak na sa kamay ng mga Ottoman ng Imperyong Romano sa East, ano sabi? Pakawalan ninyo yung 4 na anghel. So itong 4 na anghel na ito ay 4 na sultanato. Hindi sila mga literal na anghel, they are 4 sultanates, 4 na sultanato sa ilalim ng Imperyong Ottoman. Meron kasing 4 na sultanato eh, na pag nagkasundo-sundo itong sultanatong ito, that is the voice of the entire Ottoman Empire. Yung Aleppo, yung Iconio, yung Baghdad, yung Damasco. Yan po is mga malalaking distrito ng mga Ottoman. Itong 4 na ito ang nagre-represent sa kabuuan ng Imperyong Ottoman. So pag sinabing pinakawalan na yung 4 na anghel, ibig sabihin, inaalisan na ng restriction yung Imperyong Ottoman para magawa na nila yung gusto nilang gawin sa Roma. Remember, may restriction sa kanila nung una. So ano nangyari nung inalisan na ng restriction yung mga Muslim? Nagtipon sila ng isang napakalaking hukbo para kubkubin ang sentro ng Eastern Roman Empire, yung city of Constantinople. At noong April 6, 1453, isinagawa po nila ang pagsalakay sa lungsod ng Constantinople hanggang sa ito'y tuluyang masakop ng mga Ottoman na Muslim. So natupad ngayon yung sinasabi ng Biblia, kinalagan ang 4 na anghel na nahahanda sa oras at araw at buwan na taon upang patayin ang 2 bahagi ng mga tao. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000 tig sa 10,000 aking narinig ang bilang nila. At nakita ko sa pangitain ng mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at ng hasinto at ng asupre. At ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre. Sa pamamagitan ng 3 salot na ito ay napatay ang 2 bahagi ng mga tao. Sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na nagsilabas sa kanilang mga bibig. So, gaano katagal nasasakupin ng mga Muslim na Ottoman itong kalahati ng Imperyong Romano? Sabi sa Biblia, nahahanda sa oras, araw at buwan na taon upang patayin ang 2 bahagi ng mga tao. So kung babalikan natin yung 1 day is equal to 1 year prophetic interpretation na diniscuss natin kanina at i-apply natin dito, makikita natin na ang katumbas nitong oras, araw, buwan at taon, yan po ay may katumbas na 396 and 15 days, mga kababayan. Yan ang katumbas niyan. 391 and 15 days. So, tingnan natin ngayon kung paanong natupad ang Biblia sa hula nito sa mga Muslim. So, mula sa panahon na itatag ang Imperyong Ottoman, that is year 1299, bilang ka ng 150, yung 5 months na sinasabi. Bilang ka ng 150, matatapos yan ng 1449. Na noong time na yon, noong 1449, napasakamay ng mga Muslim ang Eastern Roman Empire pagkatapos ng ilang taong pamimeste nila dito. Sabi dito, ito po yung Wikipedia, kaya very accessible po ito mga kababayan. Constantine and his predecessor, John VIII, both believe a union between the Orthodox and Catholic churches was needed to secure military aid from Catholic Europe, but much of the Byzantine populace opposed the idea. Finally, the most important concern was the growing Ottoman Empire, which by 1449 completely surrounded Constantinople. In April 1453, the Ottoman Sultan Mahmud II led siege to Constantinople with an army perhaps numbering as many as 80,000 men. Nakita nyo mga kababayan? From 1449, i-apply natin ngayon yung 396 years and 15 days. I-apply natin. So from 1449 plus 396 years and 15 days, na ang sabi, papatayin nila yung 2 bahagi ng mga tao, meaning, yung buhay ng buong Roman Empire sa silangan is nasa kanilang kamay, matatapos po yun ng 1840. Bilang kayo,
Do the math, mga kababayan. From 1449, mag-add kayo ng 396, yan po ay mag-terminate ng 1840. Ano bang nangyari noong 1840? That's the end of the Bible prophecy about Muslim Empire na Ottoman. Yun ang katapusan ng panahon na ibinigay ng propesya para sa mga Muslim na Ottoman. Because on that same year, 1840, nag-umpisang humina ang kapangyarihan ng mga Ottoman hanggang sa unti-unti nang bumagsak ng mga following years. Sabi dito, Battle of Nizip. Nizip, also spelled Nizib, June 24, 1839, was a battle between forces of the Ottoman Empire and those of Muhammad Ali, Viceroy of Egypt. At Nizip, now in southeastern Turkey, in which the Ottomans were defeated. Their empire was spared only by the intervention of the Great Britain, Austria, Russia, and Prussia. The Ottoman army was decisively defeated at Nizip by Egyptian forces under Muhammad Ali's son Ibrahim, and the Ottoman fleet surrendered at Alexandria. The great powers, except France, intervened on behalf of the Ottomans, forcing the Egyptians to evacuate Syria in 1840. Only an alliance of European powers, excluding France, saved the Ottomans from accepting disastrous terms from Egypt. By Treaty of London, July 1840. On February 3, 1841, the Ottoman Sultan Abdulmecid I signed a firman or official edict appointing Muhammad Ali as hereditary governor of Egypt. So ayan mga kababayan, yan po yung katuparan ng hula ng Biblia sa mga Muslim. Yung ika-5 hanggang ika-6 na trompeta ay tumutukoy sa paghahari ng mga Muslim para parusahan ng Diyos ang Imperyong Romano, partikular yung Eastern Roman Empire. Kasi kung mapapansin niyo, yung una hanggang ika-4 na trompeta, yan po ay tumutukoy sa pagpaparusa ng Diyos sa western part ng Roma. Yung ika-5 naman hanggang ika-6 na trompeta ay tungkol naman sa parusa ng Diyos sa eastern part naman ng Roma. Kasi nga ang Imperyong Romano nahati sa dalawa eh. Remember the legs? Umaalala ninyo yung rebulto na napaniginipan ng hari sa Babylonia sa Daniel 2? Di ba dalawang binti yun eh. That's the Western and Eastern Roman Empire. So kapwa pinarusahan ng Diyos itong dalawang bahagi ng Imperyong Romano. Ngayon, ano naman ang nangyari sa ika-7 trompeta? Na naganap naman nung panahon na bumagsak na ang kapangyarihan ng Imperyong Muslim na Ottoman. Yan naman po ang ating tatalakayin sa susunod nating pag-aaral. So muli po ay magkita-kita po tayo sa ating susunod na video. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.